Kaya may pasok sa isip at Jesus. pulo namin ang bawat message mo. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Kuda po, Lord, ang papurit ko sa salamat. Sa aming kilang kuda kaligtas. Yes, Jesus. Thank you, pray. Wala kang connection. Wala. Connection. Di ba, kunwari, ito yung buhay natin. Isaksak natin doon sa charge ng kuryente para magkaroon ng power. Yun ay ibig sabihin. Lahat ng alam dyan, connection mo na po dyan. Kaya nga, sa connection ngayon, tanggapin natin si Jesus Christ. Ha? Kailangan natin tanggapin si Jesus Christ. Tanggap mo lahat yan. Sa mga nag-ano ng prayer of acceptance paano mo sabi tinanggap mo na? Ay, Kunwari, nung sinabi mo nung mahal mo to, di ba, nagsabi ka na I love you? Hindi mo naman sinabi ko, alam mo na yun ha, hindi mo naman sinabing gano'n, di ba ba? Nagsalita ka. So yun ang ibig mong sabihin, ang magsasalita ka. pag-isipan na lang yan. Mahirap yun, pag-isipan. Oo nga, ayoko. Pero yun nga, yun ang sinabi ko. Ano ba ang ibig sabihin kung halimbawa kasi? Panalangin namin kayo, kuya. Ha? Panalangin. Pray. Ano ba ang ibig sabihin yung tanggap? Di ba, ganito yun, kanina yung sabi sa Hong Kong na may pastor kami na gusto naman ay panalangin kita ngayon na magpapit si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Ibig sabihin, kahit mamatay ka man ngayon o bukas ka nun, handa ka na lang sumama sa Hong Kong. Oo. Yan ang sinasabi ko eh. Sure na. Na handa ko tanggapin ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Bas, nakahanda na ang sarili ko. Amen. So, manalangin tayo. Let's pray. Manalangin tayo. Unang-una, ihingit natin ang pagkakabaran. Mga bagay ba na mga nagawa natin, hingit man sa Diyos. Yung sinasadya natin na sa kayo hindi natin alam na may kasalanan tayo, hingin natin yon. Pangalawa, sabi natin kay Lord na isulat niya yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Natanggalin niya na doon sa aklat ng buhay. So, ibig sabihin, assurance ka na na isulat na ni Lord yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pangatlo, sabi natin kay Lord na ikaw na po yung mag-guide sa akin araw-araw. Kasama kita at yun nga, nabibigyan mo ako ng buhay. Kasi, ang setan kasi, ano siya eh, alam niya yung hindi niya alam yung nasa isip natin. Pero pag once sa inspect natin, maririnig niya. So, ibig sabihin, hindi na tayo kaya, hindi na tayo paariin. Kasi nga, Bakit ikaw hindi mo tanggap? gusto mo sa alugan mo, si Lord na ang bahala sa akin. Hindi naman Mag-isip mo ah. kasi lahat kami ito, dumanggang sa prayer natin. Sabihin, naging born again Christian ka rin. Yung tinanggap namin si Ah, ganun. Kung tanggap mo na, magiging ano na ko. May connection na ako eh. Ah, May connection ka rin. ano ba? Yun ko lang ibig sabihin. Huwag mo na ngayon, huwag mo na. Oo, yun ko lang Paano kuya kung bukas ka na kukunin ni Lord eh? okay lang yun. Ay, hindi ka makinig ka. Ha? Hindi ka pumaligid ka. Bahala naman. Nasa Kailangan talaga yun. pumaligtas tayo. Para lahat tayo Kasi ang ano lang naman natin this prayer, something na yung ba na unawaan natin yung salita ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na ikay mag-change na lang, ano na, pero nasa conviction mo na yun eh, na talagang isuko. Ang about kasi surrender life, hindi yung takot ka na maging born again ka na, hindi po yun. Ang dito dapat katakutan mo na anumang oras, kunin na yung buhay natin ng Panginoon. Yung bang ready ka ba? Na, kasi pag sinabi mo ready ka, tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay. Eh, kung ganun ang nangyari, kung halimbawa, tanggapin ko ng ganyan, okay, sabihin ng God, okay, patay ka na bukas. Tanggap mo na wala eh. Hindi po. Ang ano kasi, hindi na tayo sabihin, may connection ka lang. Kailangan ready ka. Halimbawa ako, kinuha na ni Lord. At least naka-ready ko. Alam ko eh. Kasi tinanggap ko po siya.
Kung kanila tayo, lahat tayo nakatay. Wala na nagkakas. So ngayon, sabi ng Panginoon sa Chapter 16 na maliban ang tayo sa Pilipinas ay hindi maglaro ng buhay na walang buhay. Yun ang important. Kailangan magkaroon tayo ng prayer na magsimba. Lord, sinanagyan na kita ng Panginoon. Adi, ano mo, sunod lang kung ano. Yan po, ikupan mo na namin. Ang salvation ko kasi hindi ko nag-iisipan. Sabi ko, tinanggap mo. Whether yes or no, yun lang. Hindi ka naman Kaya nga, Ang inano ko kasi ganyan, pag tinanggap mo ganyan, hindi na, wala akong magiging ako naging Christian nga eh. yan. Bawal sa akin magsimba. Sa Katoliko? Ayun yun, gusto na ito para protection mo. Pero magkakahit ka na ngayon din, Lord, kung saan ang tama. Ano na siya? Oo, tama. Mali lang ginawa. Sa sunod lang, ay gabi na eh. nasusunod lang ako. Kasi kung bigyan mo ni God yun, malimit yung katotohanan. Malinaw. Kasi nga, pero explanation ko kanina ko yun. Sabi nung business partner na gusto namin sa no, I'm not ready. Hindi pa na siya ready. Hindi, ganito lang. Ano po yun, worship? Ang prayer naman kasi namin kuya is all about access to Lord na may manual siguro. Kumbaga, magkakaroon ka na ngayon ng spirit na mag-guide sa iyo. Ibig sabihin, may bantay ka na. Yes, may angel ka May na. angel ka na. Oh, ayaw mo ba nun? Kasi nga, once na hindi pa natin receive Christ as first Lord and Savior natin, wala pa yung guide, wala pa yung protection natin. Blessing, pasok ng pasok. Kasi may gagamitin si Lord. Alam. Hindi naman ibig sabihin na pag sinanggap mo si Jesus Christ, o bawal ka na magsimba dun sa Katoliko. Kasi andun na yun eh, malalaman mo na kayo yung katotohanan at saka yung Ito-compare mo ngayon. magkakaroon ka na kayo ng conviction. Tama ba yung ginagawa? Diba sabi nga na ang Lord ang gusto niya ay relasyon, niya gusto ang religion. Kasi ang religion ka, hindi yun nakakasira ka sa mga saan. Hindi tayo manadala sa langit ng religion. Tradition kasi yan. Parang obligasyon mo na lang nagsisimba. Ganun na lang. Halimbawa po yan, sisimba ka. Di ba namin pinaliwanag na doon na yung buong may gawa lang ng tao. Ibig sabihin, may liwanagan doon sa ito, ano ba sa Kebab. gawa lang ng mga Kebab. Mas ninunuran mo yung gawa ng tao. Kasi nasa Bible na po lahat ng Sa kwarto na lang ay. katunayan. May pahiligan. Yun yung ano, nasabi mo, hindi na magsisimba. Alam mo ba? Sabi ko na may crush ko daw sa kuya ko. Gawa na ng mga tao dito. Ano matututunan? Ganun lang po yun. Kasi nga yung iba, na bagong mga Katoliko, hindi pa po nalilinawan na. Kaya nga po kami, nagkakanilang aral para maintindihan yung katotohanan. Hindi, kami din dati rin po kami Katoliko. Nakinig kami. Sabi nga, pag nalaman mo yung katotohanan, di ba ko kuya, yung katotohanan, hindi mo. Kasi ang Diyos natin ay katotohanan. Sabi nga, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. God is the truth. No one can go to the Father except by God. So, gusto mo Lord ay at ikaw ang katotohanan. So, yan. So, manalangin na tayo. Sige, ganun lang. Sige mo. Pasadya mo na kayo. Pwede tayo kuya, pag namatay ka, wala kang kasama. Sige na. Okay lang. Hindi, okay lang. Ginagulayin mo na lang po yan. Close natin. Kaya pa nagagawa. Ay
tanging dalangin ng Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba. Kung mahihigit o akalain, ako ay binigyan pansin. Taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na ipagkayo. Mamahalin yan, ininong nilong. Ang tanging dalangin ng Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong mahihigit. Ito lamang Ama, wala nang iba pa. Akong mahihigit. Lord, maraming salamat po kami sa lugar sa Lord. Kapatid ka na pala sa isang Panginoon. Kaya namin lugar ay maging namang po sa namin lugar na magari ka sa bawat isa. Tunay ka Lord, na it's your grace, it's your time. Yes, O God, it's your people Lord. Kaya ang muling God, every Panginoon. Kaya nasa po Lord, ang lahat ng mga pakikinig ka na puso Panginoon na kumayo God. Kaya Panginoon, sa oras sa ito God, naging palagi po ang bawat isa. Maraming po Lord, ang mga maraming family, sa Lord God, ang mga family, sa lahat pa Lord, na nakasali